Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, dalil Muslim fil aqidati wal ibadat. Batayan ng Muslim sa paniniwala at mga pagsamba. Sa page 23, Tauhidul Asma'i was Sifat. At ito na yung pangatlo sa mga Aqsamut Tauhid o tinatawag ding Anwa'ut Tauhid. Aqsam, ibig sabihin, bahagi, mga bahagi, at anwa, mga uri. Pero kung sa pagitan ng dalawang term na ito, maaari nating masabi na pareho naman pwedeng magamit inshallah. Kasi maaring matukoy sila ng mga bahagi ng tauhid o mga uri ng tauhid. Okay? So pwedeng siya, parehong magamit inshallah. Madalas kapag tinatalakay ang tauhid ay nahuli na tinatalakay ang tauhid al-asma'i was sifat kasi ito yung advanced, pinaka-komplikado. Nauuna yung rububiyah dahil tumutukoy ito sa personal na mga katangian o kapangyarihan ni Allah. At kasunod yung uluhiyah dahil ang uluhiyah ang resulta ng pagkilala ng tao sa pagkapanginoon ni Allah. Na kung si Allah pala ang tagapaglikha, tagapagtustos, tagapamahala, tagapagmay-ari, sa Kanya lang tayo hihiling, sa Kanya tayo hihingi ng biyaya, sa Kanya tayo hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, sa Kanya tayo hihingi ng gabay. Kaya pangalawa yung Tauhidul Uluhiyah na tinatalakay. Ngayon pangatlo, Tauhidul Asma'i was Sifat. Pangatlo ito na tinatalakay dahil yun nga, mas komplikado ito. At bakit hindi na lang isinama sa pagtalakay sa Tauhidur Rububiyah ang Tauhidul Asma'i was Sifat? Kasi tinutukoy din naman dito mga katangian ni Allah. Yung Rububiyah, tinutukoy din yung mga kapangyarihan ni Allah. So dito, ang focus naman sa Tauhidul Asma'i was Sifat, yung kanyang mga katangian at kanyang mga pangalan. Kung paano ito tamang nauunawaan dapat ng Muslim ayon sa tamang pangunawa sa mga batayan. At itong bagay na ito, mas komplikado siya kumbaga sa Tauhidur Rububiyah. Ang Rububiyah, kahit ang kuffar naniniwala rito. Pero ang Tauhidul Asma'i was Sifat, kahit Muslim ay nagkakamali rito. Kaya ito ay huli na natatalakay para maging handa muna ang Muslim na maintindihan muna niya ang rububiyah at uluhiyah dahil ang Tauhidul Asma'i was Sifat ay parehong may kinalaman sa uluhiyah at rububiyah. Actually, hindi lang sa rububiyah, pati sa uluhiyah. Halimbawa nga niyan, syempre, mga katangian ni Allah, di ba? Bahagi yun o yun ang source ng kanyang mga kapangyarihan o kakayanan. Ang kanyang rahma, ang kanyang izza, ang kanyang ilm, lahat ng yun ay bahagi ng mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na tumutukoy din sa kanyang kapangyarihan. Pero, maaari rin itong tutukoy sa uluhiyah na kung paano tayong unang-una kikilala sa kanyang mga pangalan, na practical na aplikasyon nito kung tayo ay magdudua tayo kay Allah sa pamagitan ng kanyang mga pangalan. Kung tayo manunumpa sa pamagitan ng mga pangalan o katangian ni Allah at iba pang mga ahkam na katulad nito. Sa Tauhidul Asma'i was Sifat, pinaka-basic na tinatalakay dito ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mga katangian na siya ang tumukoy para sa kanyang sarili.
Walang karapatan ang sino man na ilarawan si Allah sa anumang katangian na hindi naman niya itinawag sa kanyang sarili. Ngayon din, walang karapatan ng sino man na ilarawan si Allah sa anumang katangian na hindi naman niya inilarawan sa kanyang sarili. Okay? At paano natin malalaman yun? Yun ang nababanggit sa Quran at sa napagtibay na sunnah. Na yung pagkakakilanlan, isa ito sa, kumbaga, mahalagang bagay sa pagitan ng relasyon ng dalawang tao o ng tao sa kanyang Panginoon. Kasi kahit sa tao, halimbawa, tatawagin ka ng tao sa pangalan na hindi mo naman pangalan o ilalarawan ka nila sa paglalarawan na hindi mo naman katangian, may inis ka, di ba? Mamasuntok mo pa yun. Halimbawa, tatawagin ka ng tao sa iba mong pangalan, hindi ka lilingon. Hindi mo siya papansinin. Lalo na si Allah. Tatawagin mo siya sa ibang pangalan, yun ay paglapastangan sa Kanya. Yun ay paglapastangan sa Kanya. Nakatulad nga naging sample natin nung nakaraan. Yung mga Kristiyano, kung ano na tinatawag nila sa Panginoon. Nariyan na yung Jehovah, Yahweh, Bathala, kung ano-ano. Sa palagay ba ninyo, tutugunin sila ni Allah sa ganong panalangin? Samantalang sinabi ni Allah, yun nga yung aya. Ano yung aya na nabanggit natin nakaraan sa Surah Taha, chapter 20, verse 8, Walillahi asma'ul husna fadu'uhu biha. Ay, hindi pala ito. Iba palang aya yun. Ano pala yun nandito sa Surah Taha? Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Si Allah walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya ang pinakamainam na mga pangalan. At yung aya na nabanggit ko, hindi ko maalala kung saan siyang aya, pero ang kahulugan nun, kay Allah ang pinakamainam na mga pangalan, kaya manalangin kayo sa Kanya sa pamagitan ng mga ito. Hindi mag-iimbento tayo ng pangalan na ipantatawag natin kay Allah. At hindi mag-iimbento tayo ng paglalarawan na ilalarawan natin sa pamagitan nito si Allah. Ngayon, upang mapatid ang uri ng tauhid na ito ay dapat sundin ng mga sumusunod. So dapat matukoy ang apat na pangunahing bagay. Ng mga pangalan at katangian ni Allah, inuunawa natin sa pamagitan ng apat na bagay. Una, dapat paniwalaan at tanggapin ang lahat ng nabanggit sa banal na Quran at sa tamang sunnah. So mga pangalan ng katangian ni Allah, bukod sa hindi tayo maaring maglalarawan kay Allah o magbibigay ng pangalan niya na hindi naman niya pangalan o katangian, kung ano ang nababanggit sa Quran at sa Sunnah, dapat din nating tanggapin yun. Hindi pwedeng itatanggi natin ang kahit alin sa mga ito. Okay? Hindi pwedeng itatanggi natin. Halimbawa, napagtibay sa Quran na si Allah ay nagagalit, hindi natin pwedeng itatanggi na si Allah ay nagagalit. Sasabihin ng tao, hindi naman nagagalit si Allah o hindi nagagalit ang Diyos. Katulad ng kuffar, halimbawa, sabihin nila, Diyos nga hindi nagagalit, tapos ikaw nagagalit. Walang ganun, kalokohan yun. Kasi napagtibay na si Allah ay nagagalit. Kinamumuhian niya ang kawalang pananampalataya, kinamumuhian niya ang pagdaragdag sa relihiyon, kinamumuhian niya na siya ay pagtatambalan, kinamumuhian niya na isasangkot sa kanya ang isang anak, na hindi naman niya anak. Kung yung tao nga magagalit, di ba? Halimbawa si Manong, sabihin ko, anak ni Manong yun. Tinan mo, kamukha niya, hindi naman niya anak. Si Allah pa kaya, sasabihin ng tao na si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya nga, yung Pasko, hindi talaga yun pwedeng tatangkilikin ng Muslim. Hindi pwedeng sasabihin ng Muslim, yung anak niya, pinasama niya sa Christmas party bilang pakikisama. Walang pakikisama sa paglapastangan. Walang pakikisama sa
paglapastangan. Hindi pwede kakatwiran ng tao yun kasi nilalapastangan ng mga Kristiyano si Allah sa pagsasangkot sa kanya ng anak. Tapos yung anak mo nandun sa Christmas party, nakikisaya doon, nakikipag-exchange gift, nagpapakita ng kasiyahan sa bagay na ito, di kasama ka doon sa lumalapastangan kay Allah. Nandun ka kasama ng gumagawa ng shirk at ng kufur. At maring ganun ka na nga rin. Ito yung kahulugan ng hadith, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sino man ang gumaya sa anumang nasyon ay kabilang sa kanila. Kabilang na sukdulan, na kafir ka rin actually. Kabilang na sukdulan, na kafir ka rin, musyrik ka rin kapag sumasama ka sa kanila. Hindi pwedeng maghahalo ang shirk at ang tauhid. Hindi maaaring maghahalo ang kufur at ang iman. Hindi maaaring maghahalo ang pagmamahal kay Allah at ang paglapastangan. At hindi rin pwedeng maghalo nga yung pagmamahal ng tao o pakikisama sa kapwa at paglapastangan sa kanyang Panginoon. Si Allah, ang kanyang mga pangalan at katangian, hindi tayo pwede mag-iimbento. At the same time, kapag may binanggit na pangalan at katangian na napagtibay sa Quran at sa Sunnah na ito nga ang kahulugan ng mga ito, dapat paniwalaan. Hindi pwedeng itatanggi ng tao. Bawa nga niyan, kabilang doon sa mga pagtatanggi, yung ta'til, itinatanggi ng Asy'ariyah halimbawa ang kamay at mukha ni Allah. At yun din binibigyan nila ito ng takyif at kung ano-ano pa. Na mabanggitin natin mamaya. Pangalawa, sa mga dapat mabatid tungkol sa tauhidul asma'i was sifat, banggitin lang natin muna itong apat. Enumerate muna natin tapos talakayin natin ng isa-isa. Ang mga katangian ni Allah, dito sa page 24, ang mga katangian ni Allah ay ganap na walang hanggan na umaayon sa kanyang kadakilaan. Ang mga sifa ni Allah ay perpekto, kamil, mutlak, na perpekto at walang hanggan, yaliku bijalalihi, na umaayon sa kanyang kadakilaan o karangalan. Okay? Nang ibig sabihin nito, yung mga pangalan at katangian ni Allah, katulad ng natalakay natin nung nakaraan, oo, inilalarawan ito o binabanggit ito sa pamagitan ng mga salita na nauunawaan ng tao, sa pamagitan ng mga salita na maaring katangian at pangalan din ng tao. Halimbawa, yung rahmah, yung awa ni Allah, may rahmah din ng tao. Yung ra'fah, pagiging mabait, o may mabait din na tao. Pero ang pagiging maawain ni Allah, ang kanyang pagiging mabait, ay hindi katulad ng pagiging maawain o pagiging mabait ng tao. Ang kanyang pagiging maawain at mabait ay perpekto, walang hanggan, walang kapintasan. Yun si Allah. Na siyempre, bakit ipinapangalan o binibigyan ng pangalan ang mga katangian ni Allah sa mga pangalan na naiintindihan ng tao? Siyempre, para maintindihan ng tao. At hahawig ito sa katangian ng tao para naiintindihan ng tao ang konsepto nito. Diba? Yung galit ni Allah. Naintindihan natin ito kasi kung nakikita natin yung tao matinding magalit, paano pa kaya si Allah? Ang habag ni Allah, kung nakakita tayo ng tao na mahabagin, paano pa kaya si Allah? Katulad nga nung dun sa impyerno. Ang impyerno, sinadya ni Allah na ito ay apoy. Kasi lahat naman ng tao ay nakaranas ng apoy o nakakaintindi kung anong apoy. Pero kung yelo, hindi lahat ng tao nakakaintindi kung anong yelo. Ngayon siguro may refrigerator, pero nung unang panahon, may mga tao na hindi talaga sila nakakita ng yelo kahit kailan. Pero si Allah, inilarawan niya ang impyerno bilang apoy. So lahat tayo nakakaintindi kung ano ang impyerno at ito nga ay apoy. So yun lang ang pagkakapareho nila sa
mga magkapangalan na katangian ni Allah at katangian ng tao. Ang pagkakapareho lang nila sa pangalan o maaring sa ilang konteksto pero hindi sa kumbaga sa pangkalahatan na kahulugan. At yaliku bijalalihi, ibig sabihin nararapat sa kanyang karangalan. Ang pag-unawa natin sa kanyang mga katangian at mga pangalan ay nararapat ito sa kanyang kadakilaan. Ibig sabihin wala itong kapintasan at syempre hindi marapat na magkakaroon nitong pangatlo. Pangatlo, na magkakaroon ng ta'til, pagtanggi, sa anumang pangalan at katangian ni Allah na napagtibay. Takyif, yung paghahalin tulad o paglalarawan kung paano ginawa ni Allah. Ta'til mula sa salitang atola, ibig sabihin na disable o nawalan ng saysay, nasira. Diba? Sa Arabic, pagka kotse sira, mu'attala, kumbaga sira. Hindi functioning, kumbaga. At wala ring takyif. Takyif, galing ito sa salitang kayfa. Ano ibig sabihin ng kayfa? How o paano? So hindi natin ilalarawan kung paano umiiral yung mga katangian at pangalan ni Allah. Liban na lang sa kung ano ang nailarawan sa Quran at sa Sunnah. Yung pagluklok ni Allah sa trono, yung istiwa, hindi na natin alam, so hindi na natin yun ilalarawan. At syempre yung tamthil, ito naman yung paghahalin tulad sa mga pangalan katangian ni Allah sa mga tao. Yun nga yung tinatawag na deification. Kung yung tao, binibigyan ng katangian ng Diyos, anthropomorphization naman ang tinatawag doon sa pagbibigay ng katangian ng tao kay Allah. Katulad nga nung ibang kuffar, tawag nila sa Diyos, bro, o kung ano-ano pa, na ito ay malinaw na labag dito. So meron pang isa, yung tinatawag na tahrif. Yung tahrif, yung pagbabago ng kahulugan. Na parang ta'til din siya, hindi siya nabanggit dito. Pero may tahrif din na tinatawag na pagbabago ng kahulugan. Halimbawa niyan sasabihin ng Asy'ariyah, ang kamay ni Allah ay tumutukoy sa kanyang kapangyarihan kasi wala siyang kamay. So yung ganong katwiran ay hindi katanggap-tanggap kasi kamay yun eh. Pero yun nga, kamay na hindi natin inuunawa bilang katulad ng kamay ng tao, kamay ng unggoy o kamay ng anuman. Kasi nga yung kamay na yun ay katulad dun sa nababanggit na unang kaida o pangalawang kaida. Ang mga katangian ni Allah ay perpekto, ganap at naayon lamang sa kanyang kadakilaan. Okay? So bakit isipin ng tao na yung kamay ni Allah ay katulad ng kamay ng tao? Na yung mga Asy'ariyah, kumbaga nakakagawa sila ng ta'til at tahrif sa pag-aakala na kapag ginawa nila ito ay iniaalis nila kay Allah ang pagkakahalin tulad sa tao. Kasi pinagbibintangan nila ang Ahlus Sunnah na ginagawa raw nating tao si Allah. Hindi natin ginagawang tao si Allah. Kamay nga yung binanggit eh. Pero hindi naman tayo naniniwala na katulad yun ng kamay ng tao. Kasi nga sinabi, di ba, laysa kamithlihi shay'. Wala siyang katulad na anumang bagay. Sila ang malisyoso. Sila ang nagbibigay ng kahulugan sa kamay ni Allah ayon di umano sa paniniwala ng Ahlus Sunnah. Sila yung malisyoso na pinag-iisipan nila ng masama yung kanilang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga, tama yung sinasabi ng mga scholar, lahat ng ligaw ay mayroong katangian ng nifaq o pagiging mapagkunwari. Na kabilang sa mga katangian ng mga munafik yung pagiging hostile nila sa kanilang mga kapwa, mananampalataya, na wala namang nagagawang paglabag sa anumang isinibatas sa relihiyon
na ito. Sila ang malisyoso, sila ang nagbibintang sa Ahlus Sunnah na binibigyan daw natin si Allah ng katangian ng tao. Yun na nga yung anthropomorphization, yung ginagawa nating binibigyan natin si Allah ng hitsura o hugis na katulad ng tao. Hindi ganun. Sa pang-apat, ang Asmaul Husna, ang mga gandang pangalan at yung mga katangian ni Allah, tinatawag din Sifatullah, ay hindi maaaring ipangalan sa kahit sino man sa kanyang mga nilikha. So, ang tinutukoy dito, yung mga pangalan talaga ni Allah. Halimbawa niyan, yung merong alif lam sa umpisa. Bawa Ar-Rahman, Ar-Rahim, hindi mo yan ipapangalan sa tao o hayop o bagay. Ang pwede lamang pangalanan ng merong alif lam na ito ay ang Panginoon lang, si Allah. Ngayon maaring merong tao na Raufun Rahim, katulad ng nababanggit sa Quran na dito inilarawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alayhi ma'anittum wa bil mu'minina Raufun Rahim. Mabigat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pumipinsala sa inyo at siya ay mabait at maawain sa mga mananampalataya. So inilarawan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na meron siyang ra'afah katulad kay Allah bilang Ar-Rauf at meron siyang rahmah katulad kay Allah bilang Ar-Rahman at Ar-Rahim, pero yun ay kumbaga nakirah, indefinite na noun at hindi ma'arifah na definite na noun. So ito yung apat na kaida. So ngayon, banggitin natin yung kauna-unahan dito na kaida na dapat paniwalaan at tanggapin ang lahat ng nababanggit sa banal na Quran at sa tamang sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa mga pangalan at katangian ni Allah. So nga, katulad ng kung paano hindi tayo pwede mag-iimbento, kung ano yung napagtibay ay dapat na tanggapin. Hindi pwedeng tatanggi natin. At ang pagkukunan lamang ng mga pangalan at katangian ni Allah ay kung anong nababanggit sa Quran at sa napagtibay na sunnah. Kasi maaring merong hadith na hindi napagtibay na nagbabanggit sa mga pangalan at katangian ni Allah, hindi natin yun pwedeng tatanggapin. Di ba natalakay na natin ng sanad, yung chain of narrations, kung gaano ito komplikado, mabusisi upang mapagtibay kung ang mga hadith ba na nakakarating sa atin ay tama ba o mali. Na dito, ano ba ito? Yung karugtong binanggit at pananatilihin ng mga ito na hindi maaring bigyan ng ibang kahulugan. Nauna na palang nabanggit dito yung tahrif. Di ba doon sa number 3, ta'til, takyif at tamthil? So ito yung number 3, ay number 4 doon sa mga paglabag sa Tauhid al-Asma'i was Sifat, nabanggit na dito sa number 1, yung tahrif. So pananatilihin natin ang tamang pag-unawa sa mga ito. Ibig sabihin, kung paano ito inunawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba, ganun natin inuunawa ang rahma, ang gadab, ang ilm ni Allah nang walang tahrif o pagbago ng kahulugan na siyang ang ginagawa ng mga ligaw na sekta na sa kanilang pagmamalinis at kanilang malisya, pagbibintang sa mga Muslim. So itinatanggi nila ang kamay ni Allah, itinatanggi nila ang mukha ni Allah, itinatanggi nila ang iba pang mga katangian ni Allah sa pagkakala na sila lang ang tama sa pag-unawa dito. Pero ang katotohanan niyan, totoong may kamay si Allah at kamay nga yun, pero yaliku bijalalihi. Ito ay kamay na nararapat sa kanyang kadakilaan at hindi ito maaring ilarawan. Walang takyif at walang tamthil.
Katunayan, ang paniniwala sa tauhid na ito ay naguutos ng hindi pagbibigay ng pangalan o katangian sa kataas-taasang Allah na hindi nabanggit sa Quran at Sunnah. Yun nga, hindi tayo pwede magbibigay sa kanya ng pangalan. Kung sa tao, kalapastanganan, tatawagin natin yung tao sa hindi naman niya pangalan, o kaya tatawagin natin siya kahit sa yung nickname na hindi naman niya nagugustuhan. Bibigyan mo ng palayaw yung tao, hindi naman niya nagugustuhan. Magagalit yun. Si Allah pa kaya, tatawagin mo siya sa pangalan na hindi naman niya ipinangalan sa kanyang sarili, mas magagalit si Allah. So hindi pwede bibigyan natin si Allah ng pangalan o katangian na hindi naman kanya. So halimbawa dito sa aya, sa Suratul Mujadilah, chapter 58, verse 14, Am tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Hindi ba ninyo nakita ang nasyon na namuhi o nagalit sa kanila si Allah? So dito, tinutukoy daw dito ay ang mga munafik. Ang tinutukoy dito na qaum, yung mga munafik, mahum minkum wala minhum. Kayo ay hindi kabilang sa kanila at sila ay hindi kabilang sa inyo. Kumbaga hindi kayo kaibigan ng isa't isa. So yung mga munafik daw na ito, sila daw ay nakipagsabuatan, tawallaw qauman ghadiballahu alaihim, nakipagkaibigan, nakipag-alyansa, nakipagsabuatan sa mga tao na kinamuhian ni Allah. So yung ghadiballahu alaihim dito, sila rin yung binabanggit sa Suratul Fatiha na magdubi alaihim. So inilarawan ni Allah ang kanyang sarili na siya ay nagagalit at siya ay galit sa mga Hudyo. Na dito nga, sila ay hindi kabilang sa inyo bilang mga Muslim at kayo ay hindi kabilang sa kanila bilang mga Hudyo. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. At sila ay nanunumpa sa kasinungalingan habang nalalaman nila ito. O sila ay yun nga, tama, nanunumpa. Sila ay nanunumpa sa kasinungalingan samantalang nalalaman nila ito. Na yung pagiging magdub ng mga Hudyo, kasi sa Fatiha, di ba, ang magdubi alaihim, ang tinutukoy dito yung mga Hudyo, at yung dolin, ang tinutukoy dito yung mga Kristiyano. Ang pinagkaiba nilang dalawa, ang kaalaman. Ang mga Hudyo, nasa kanilang kaalaman, pero hindi nila ito isinabuhay. Ang mga Kristiyano, nawala sa kanila yung kaalaman, kaya sila naligaw. At hindi rin naman nila hinanap yung kaalaman, kaya nananatili sila sa pagkaligaw. So dito sinabi, ang galit na tulad ng nababanggit sa banal na aya, na ito ay kabilang sa mga katangian ni Allah. So ang galit ay katangian ni Allah. Hindi pwedeng itatanggi ng tao na nagagalit si Allah. Pero ang galit na ito ay, yung nga kabilang sa kaida. Ano ba yung kaida? Balikan nga natin. Kaida sa pag-unawa sa mga pangalan, katangian ni Allah. Si Allah lang ang pwedeng magbanggit ng kanyang pangalan at katangian. Ito ay dapat nababanggit sa Quran at sa Sunnah. Sa tamang pag-unawa dito, ayon sa kanyang kadakilaan. So, 4 na kaida na nababanggit dito sa Tauhid al-Asma'i was Sifat. So, ang galit ni Allah na ito tinatanggap natin kasi si Allah mismo nagsabi nagagalit siya. Diba? Nabanggit ba ito sa Quran at sa Sunnah? Oo. Pangatlo, naunawaan ba ito ni Propeta Muhammad SAW at ng mga sahaba? Nagalit talaga, as in, galit na nagdudulot na magparusa si Allah? Oo. Narapat ba ito sa kanyang kadakilaan? Ang galit ni Allah ay magiging o mauunawaan natin na ito ay marapat
o nababagay. Yaliku bijalalihi, nababagay sa kanyang kadakilaan, na ang galit na ito ni Allah ay hindi katulad ng galit ng tao. Na maaring ang tao kapag galit, nakakagawa siya ng kawalang katarungan. Pero si Allah, yung katulad ng pag-unawa natin, ang mga pangalan at katangian ni Allah ay perpekto. Kapangalan man ito o katulad ng pangalan at katangian ng tao, sa pangalan lang yun at sa konteksto. Pero pangalan at katangian ni Allah ay perpekto. Kaya kahit yung kanyang galit, ay hindi ito katulad ng galit ng tao na yung taong galit. Halimbawa, makakagawa siya ng kawalang katarungan sa kanyang kapwa. Yung taong galit, mandurugas sa kanyang kapwa para dahil mahina siya, hindi niya kayang harap-harapan na pipinsalain yung tao, dudugasan niya na lang sa ilang mga bagay, dahan-dahan, o lalamangan niya o pipinsalain niya ng dahan-dahan, chichismis niya, mga ganung bagay. So ganun magalit yung tao. Maaring gagawan niya ng kawalang katarungan yung kapwa niya tao. Pero si Allah kapag nagalit, ito ay galit na hindi nagdudulot sa kanya ng kawalang katarungan o makagawa ng kawalang katarungan sa kanyang mga alipin. So, sumunod na banggit, yun nga, hindi nangangahulugan na katulad na galit ng kanyang mga nilikha. So, yung galit ni Allah, hindi katulad ng galit ng mga nilikha na nagdudulot sa kanila ng kahinaan. So, bukod dun sa kawalang katarungan na nabanggit ko, ang galit ng tao ay magdudulot sa tao ng kahinaan. At totoo ito. At yung galit, kahinaan ito na hindi lang physical, kahinaan ito na psychological. Kapag ang tao galit, hindi siya nakakapag-isip ng maayos. Kapag ang tao ay galit, hindi siya makakakilos din ng maayos. Okay? Kaya nga, sa martial arts, ang isang misconception, para daw magaling ka sa martial arts, habang nasa labanan ka, dapat galit ka. Hindi pwedeng lalaban ka na galit. Hindi ka makakilos ng maayos. Hindi ka makakilos ng maayos. Dapat kalmado ka lang. Dapat kalmado ka lang. Kasi yung galit, nag-e-expend din siya ng energy sa katawan. So tingnan niyo yung galit na yung literal na galit talaga, yung nanginginig yung laman niya. Kapag sumuntok yun, walang lakas yun. Hindi yun o baka pag sumuntok pa yun, hindi tatama. Kasi galit siya. Kaya pag may titirahin kayo, payo ko lang. Mag-relax muna kayo mga ilang minuto. Tapos, saka nyo siya tirahin pagka kalmado na kayo. Yung hindi kayo galit. Kasi may kilala ako. Sinubukan niya raw manaksak. Galit siya, galit. Hindi tumagos kahit sa balat As in, kumbaga nanginginig na raw siya. Tapos gusto niyang, hindi walang talab Kasi nga, mahina yung tao kapag siya ay galit. Tsaka hindi ka makakapag-isip ng maayos. Kaya nga pagka mapapaaway kayo, kalmado lang. Hindi ko ibig sabihin mang-away kayo Kalmado lang kayo. Huwag kayong magpapairal masyado ng galit nyo. Mag-focus kayo sa away, hindi sa emosyon. O mag-focus kayo sa laban kung paano nyo tatalunin yung kalaban. Pwedeng isa sa mga pampahupa sa galit, yung pagsigaw. Ganun, pwedeng sumigaw ka na lang para humupa yung galit mo. Ngayon kung papatol sa yung kinagagalitan mo, ready ka, hindi ka rin galit na nanginginig pa yung laman mo sa galit. Sa boxing halimbawa, 'di ba? Yung tatay ni Saad mahilig sa boxing yun, Sheikh Said. Lagi na pag-usapan namin si Pacquiao. Yung sa boxing, pagka nawalan na ng tiyempo yung boksingero, wala na, hindi na halos makakapunto. Suntok na lang ng suntok yun. Paano nangyari kay naalala niyo yung laban ni Tyson tsaka ni Holyfield? Yung kinagat yung tenga. galit si Tyson kasi takbo ng takbo si Holyfield. Si Holyfield ba mautak
Takbo ng takbo. Diniyakap siya ni Tyson, kinagat yung tenga. So, yun, umiral na yung galit niya. Hindi naman nakatulong sa kanya yung galit. So, yung galit, magdudulot sa tao na hindi siya maging makatarungan, magdudulot sa tao na maging mahina siya, at iba pang mga epekto nito. At pwedeng literal na mamamatay yung tao sa sama ng loob o sa galit. Kasi kapag nagagalit yung tao, nandiyan na yung tataas yung kanyang blood pressure. Pwedeng atakihin siya sa puso. Pwede siya ma-stroke. Kasi yung high blood pressure, kasi unang maapektuhan yan yung puso. Nahirapan yung puso mag-pump. Na yun nga, magiging sanhi rin ng cardiac arrest o kaya yung infarction na tinatawag, yung hindi normal na functioning ng puso. Tapos stroke naman sa utak, pag may pumutok na ugat sa utak, na maring dulot din ng high blood pressure. So, yung galit ay nagdudulot sa tao ng kahinaan. So, nga sinabi dito yung aya, at mahalagang aya ito sa pag-unawa sa Tauhid al-Asma'i was Sifat. Yung nga sa Surah Asy-Syu'ara, chapter 42, verse 11, Laysa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir. Si Allah, hindi siya katulad ng anumang bagay, at siya ang nakaririnig at nakakakita. Ang nakaririnig at ang nakakakita. Si Allah, hindi siya katulad ng anumang bagay. Tao, rebulto, o ano pa mang nilikha. Wala siyang anumang katulad. Kaya nga si Allah, kabilang dun sa mga practical na application ng Tauhid al-Asma'i was Sifat, hindi tayo naglalarawan kay Allah sa mga larawang guhit o wangis. Walang picture si Allah. Walang painting si Allah. Kaya nga nakakaawa minsan yung yung kuffar, na kung ano-ano na lang picture nilalagay nila sa bahay. Na yung iba sa mga picture ni Jesus na nilalagay nila sa bahay, picture nung artista na gumanap dun sa Temptation of Christ. Pero yung pinaka natatawa ko dun minsan, nakita ko Katoliko din yung nag-post. Sabi niya, ayusin niya naman yung paglalagay ninyo ng picture ni Jesus sa mga altar ninyo. Kasi yung nandun sa altar, picture ni Bob Marley. Si Bob Marley mahaba yung buhok, may balbas. Basta mahaba buhok, may balbas. Para sa kanila, Jesus na yun. Mas meron pang isa nakita ko, nasa altar din. May nakasabit pang rosaryo. Picture ni nung bida sa Star Wars, si Obi-Wan Kenobi. Si Ewan McGregor, ginawa na rin nilang Jesus at kung sino-sino pa. So hindi pwedeng ilalarawan si Allah sa wangis ng kahit na anong bagay. So tutuloy natin yung iba, yung 2, 3, 4 inshallah next week kasi malalim-lalim na mga talakayin pa ang mga ito inshallah. Yung Tauhid al-Asma'i was Sifat, mahalaga rin na matalakay nga ito kasi marami sa mga Muslim ang nagkakamali sa pag-unawa dito. Siyempre, lalo naman din yung mga kuffar. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.